Oy, napansin nyo rin ba ito, ka-coffee, ha? Medyo hindi na nila binabanatan ngayon si Pangulong Bongbong Marcos. Kung dati, halimbawa, kung 10 yung banat sa isang araw, ngayon na lesson na yan, ng mga 5 na lang yan o 4 na lang. Bakit kanyo, ka-coffee? Ang pinupunteriya nila ngayon si Vice President Sara Duterte. Yan ang tinatantad nila. Naisip natin, ka-coffee, no? Bakit kaya ganyan? Parang nag-shift sila, ha? Imbes na si Bongbong Marcos ang kanilang binabanatan ngayon, hindi na po si Sara Duterte na ang kanilang binubugbog. Kasi feeling ko lang, ngayon kasi pinupuri na nila si PBBM dahil sa naging response nito doon sa pagbaba ng kanyang rating, no? Kasi inamin ni PBBM na ito talaga yung nararamdaman ng tao. Nasaktan yung tao dahil medyo mataas yung presyo ng mga bilihin. Pinuri nila doon si PBBM, pero ngayon ang binubugbog nila ay si Vice President Sara Duterte kasi isa sa mga frontrunner para sa 2028 presidential elections. Kaya ngayon, kumbaga, bakit natin babanatan si PBBM? Hindi naman tatakbo na yan. Hindi naman pwede tumakbo na yan sa pagka-presidente sa susunod na eleksyon kasi bawal naman ang re-election. Sino ang tatakbo, no? Si Vice President Sara Duterte. Front runner kasi ito sa pagka-presidente sa susunod na eleksyon. Bagamat matagal pa man po yan, pero nagsisimula na po sila sa kanilang demolition job. Kaya ngayon, tudo na. Sabi sa aming mga waray, no? Tudo na ang pagbira nila dito kay Vice President Sara Duterte. Ayaw na nila ito tantanan. At isang issue dyan, ka-coffee, yung kanilang binabato dito, yung confidential funds, yan, kinakalkal nila yung issue ng confidential funds, yung proposal, yung request nila para sa DepEd at sa Office of the Vice President for next year, at ganoon din po yung mga previous confidential funds noong siya po ay alkalde pa lamang ng Davao na every year, chinecheck na ng COA yan. Kung merong irregularities dyan, sinasagot na agad yan. Pero ngayon, kinakalkal nila yung mga previous years na alkalde, si Vice President Sara Duterte dyan sa Davao at paano ginastos itong confidential funds. At ito, recently na, yung pinalaki nila yung issue dyan sa Commonwealth, no, yung pagpapasara daw at isinisi pa nila kay Vice President Sara Duterte. Yan yung kanilang tirada ngayon, ha. Ang binubugbog nila si Vice President Sara Duterte na at least na kay PBBM, no? Medyo bumabait sila kay PBBM. Kanina nga nakikinig ako sa mga kritiko dati ni PBBM. Medyo pinupuri na nila si PBBM at ang kanilang binibira ngayon is si Vice President Sara Duterte. Napansin niyo rin ba yan, ka-coffee? Siguro nga, yun nga, tulad ng main argument natin kanina, nating tulo si PBBM, no? At wala na sila magagawa. Solid pa rin po yung foundation ni PBBM at working ito. Nagtatrabaho ito para sa kaikakaganda ng bayan. At sa tingin nila, hindi matatakbo yan sa pagka-presidente. Sige, iwanan na natin yan. Mag-shift na tayo doon kay Vice President Sara Duterte. Yun naman ang ating tirahin. Yan ang napapansin ko sa mga ito. So, anyway, sige. Ito naman segue natin ito kay PBBM kasi balikan natin itong issue sa rice smuggling, no? Itong hoarding ng bigas. Medyo nagagalit na kasi si PBBM dito sa kanyang speech. Kung papakinggan niyo yung mga speeches niya sa kanyang pamimigay ng mga bigas. Ang diskarte kasi ngayon, once na may mahulihan po ng mga rice smugglers, no, walang mga papeles, walang maipakita mga papeles, inimport yan ng mga kumpanya pero nasaan ang papeles, hindi nagbayad ng taong buwis, kukumpiskahin yan, idadaan sa DSWD. At once na makumpiska yan, ipapamigay yan sa mga poor-piece beneficiaries. In short, hindi nyo na mababawi yan. Kung ikaw ay smuggler, kapag hindi ka nakapag-presenta ng dokumento, ipaprocess yung mga goods na nakumpiska sa inyo at ipapamigay na yan. Ngayon lang nangyari yan. Sa mga previous administrations, hindi nangyayari yan. Nagkakabubulok na lang yung mga nakukumpiskang bigas at yung iba nahihilot, no, na ibabalik doon sa mga smugglers. Sabi ni PBBM, dapat nakikinabang ang bayan sa kawalang hiyaan ng mga rice smugglers. So yan, dahil walang hiya kayo, yan, pakinabangan natin yung produkto ninyo. May mga binabasa ka tayong comments, ang kanilang argument, sana ibigay raw yan doon sa mga smugglers, no? Ibalik yung bigas na yan kasi malaki rin ang ginastos sila dyan, nabuhunan din sila, kawawa naman daw itong mga negosyante na yan. Mali, ka-coffee, no? Hindi yan nagbayad ng tamang buwis para maipasok itong mga bigas na ito. At sinasamantala nila, iniipit nila yung mga produktong ito, ipiniipit yung bigas para tumaas yung presyo, para kawawa ang taong bayan. Dapat managot sila dyan. So kung gusto ang line of argument ni PBBM dito, sige, ganyan kayo ha, kami ang makikinabang dyan sa kalukuhan nyo. Diba? Sa ito, basahin natin. The mandatory price cap on rice helps stabilize the prices of the staple in the market, President Ferdinand Marcos said over the weekend. Correct? Totoo naman, nakatulong din naman yan kahit wala pang isang buwan, no? Itong price cap, no, yung ceiling na hanggang dito lang, maximum lang yung
presyo ng bigas, isinet ng gobyerno yan. Nakatulong din po yan para makontrol ang pagtaas ng presyo. The stabilization of price in the local markets was one of the factors they lifted the implementation of Executive Order number 39 that imposed that 41 pesos price ceiling on regular milled and 45 price cap on well-milled rice. Kaya po sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang bagong vlog, no, kung hindi nyo pa napapanood, puntahan nyo lang sa kanyang YouTube channel, no, at mapapanood nyo yan. Pero nadi-discuss na rin natin ito halos everyday, no? Pinag-uusapan natin yung mga aktibidades ng ating presidente. The president reiterated that necessary assistance to affected sectors will continue amid the lifting of the price ceiling. Kung mapapansin niyo, ang nagiging lakad kasi ngayon ni PBBM, no, tuhog-tuhog yan eh. Di ba? Isang araw, nandiyan sa Capiz, tinuhog na yung mga kakalapit na probinsya. Nagpunta na rin to sa Aklan, nagpunta na rin sa Antique. Napakaraming mga bayan na ka-coffee, iniisa-isa at ipinapamahagi itong mga bigas na ito. At swerte ka-coffee ng mga beneficiaries nitong 4-piece o ng Pantawid Pamilyang Pilipino program dahil sila po ang nakikinabang dito sa mga ipinapamahagi na bigas na nakumpiska po mula doon sa smugglers. Actually, yung iba nagtatampo na, no? Bakit puro 4-piece lang? Marami din naman, sana mabigyan din sila. Unfortunately, no, kasi kung pagbabatayan natin yung record ng DSWD, parang priority din talaga yung pinakamahihirap na pamilya at yung nandoon sa 4-piece yung kanilang tinitingnan, no. And medyo limited pa rin naman ito, hindi pa rin naman talaga lahat nabibigyan dahil magkailan lang din naman ka-coffee sa isang probinsya, no. Pero para sa pangkahalatan, sige, i-settle natin, mapababa itong presyo ng bigas para tayo ang lahat na makinabang. Actually, malinaw naman ang solusyon eh. Actually, may ginagawa na nga dyang solusyon na yan. Pero sabi ni Senator Cynthia Villar, kung napapakinggan nyo rin yung kanyang mga argumento, no? Kasi committee chair ito, no, ng agriculture dyan sa Senado, no? Sabi niya, hindi pa mararamdaman eh. Mga 5 years pa bago natin maramdaman. Kasi halimbawa, yung training ng mga farmers, hindi mo siya agad mararamdaman eh. After 5 years yan, masasanay na sila dyan. Actually, ang isa naman talaga sa mga dahilan ng mataas na presyo ng bigas dahil mataas yung ating production cost, di ba? Doble. Halimbawa, ang kinumpara niya sa Vietnam, 6 pesos lang per kilo ang nagagastos nila para ma-produce ang 1 kilo. Pero dito sa Pilipinas, doble ito ka-coffee, more than 12 pesos pa ngayon nagagastos. At based on research, base daw po sa pag-aaral ng PIDS, no, kaya mataas ang ating production cost dahil hindi tayo mechanized, no? Hindi tayo gumagamit ng makabagong teknolohiya. Hindi tayo gumagamit ng mga makinarya makabago. Ibig sabihin, mataas ang ating labor. Yung cost natin sa mga manggagawa na magtatanim, mag-aani, mataas. Kaya tumataas yung production cost ng isang bigas. So, ang solusyon nila dyan, gumamit tayo ng mga machine para imbis na ginagawa ng tao sa loob ng isang araw, gagawin niya na lang sa loob ng 2 oras. Diba? So, bumaba yung iyong cost dahil bumaba ang iyong labor. Yan yung isa sa mga solusyon eh. Pangalawa, yung paggamit ng hybrid seeds, no? Unfortunately, mahal pala ito. Mahal pala itong hybrid seeds, no? Halimbawa, around 30 plus pesos lang, no, yung kilo ng inbred seeds at sa hybrid, parang nasa 200 plus yan. So parang ang strategy ngayon ng Department of Agriculture, palawakin ng palawakin, paramihin yung hektarya na gumagamit ng hybrid seeds. Kasi mas ano ito mas matibay ito sa mga kalamidad, mas matibay ito sa klima, no? Hindi basta-basta nasisira at mataas yung produce na nailalabas nitong mga hybrid seeds. Pero mahal nga lang ka-coffee, no? Pero yun ang kailangan natin i-address. At pangatlong solusyon, i-equip yung ating mga rice farmers ng necessary skills, no, para magpalago o magtanim ng maayos para tumaas ang kita, tumaas ang ani ng ating mga magsasaka through education, no? I-train sila. Actually, itong mga tatlong paraan na ito ka-coffee, pag na-implement lang ito, and again, hindi agad basta-basta, mga 5 years daw bago natin maramdaman, malaking bagay yan. Tataas yung ating produce ng palay o ng bigas dito sa Pilipinas. So hintay pa tayo ka-coffee, no. Mangyayari din yan. Sinasabi ni PBBM na walang gutom, no, sasapat yung ating ani para sa atin at hindi na natin kinakailangan mag-angkat pa. Kasi kawawa rin yung ating mga local farmers. Pero again, wag mo wala ng pag-asa ka-coffee, no. May 5 taon pa. Tuloy-tuloy lang yan ka-coffee. Suporta lang tayo. Wag agad tayo susuko, no. Bababa at bababa rin yung presyo ng bigas. Babel Sase, yan si VP, marunong i-defend ang sarili. Sabi ni Babel Sase. Vicente Soriano, congrats po din, General Palparan. Ayan, absolto na ka-coffee ha. Si Palparan sa kasong isinampas sa kanya. Roman Dumlao Bautista, share Dan, nood po from Qatar. Tagal na ako di nakakanood sa live mo ka-coffee. Oy, happy viewing, Sir Roman. Nandiyan dyan po sa Qatar. Shoutout po sa inyo, no. Left and right ang banat kay VP Sara dahil sa confidential fund.
Actually, yes, no? At sinamantala nila yan eh. Actually, ma'am, sinamantala nila yan kahit ito yung closure ng kalsada dyan sa Commonwealth Avenue eh. Nasisi na rin sa kanya eh, no? Intentional man yan o hindi, deliberate man yan o hindi, fake news pa rin yun, no? Ciao ka coffee kay Lina Esguera, nakaabot din sa live mo, happy watching. Here in love our ito. Nag-icon mo eh. Our President PBBM mabuhay, bagong Pilipinas. Hello sa inyo. Okay, kay Ma'am Jem Coloma, shoutout sa inyo Ma'am Jem Coloma, no? Nandiyan dyan po sa Hong Kong. Happy viewing po sa inyo. Kay Elias Edralin Bulusan, ang mga makakomunista lang ang kumukontra dyan sa confidential funds na yan, eh kung alam na natin, pati nga puro propaganda nila sa mga Marcos, eh hindi sila tumitigil kahit wala silang mga ebidensya. Walang ebidensya. Kawawa, wala kaya wala nang visa ang never again, wala nang visa daw ang never again to Marcos. Hindi kasi lagi nagwawagi ang kasamaan sa kabutihan. Correct ka dyan, mamukha coffee, no? Kaya nga, iilan na lang sila dyan, tatatlo na lang sila dyan, no, sa House of Representatives. Do may iba pang mga miyembro ng minority, pero less vocal na itong mga to. Bakit dito, member ng 4Ps, malaki ang bahay, dami sa sakyan at paupahan, palakasan talaga sa DSWD. Alejandro Pascual. Actually, totoo yan, sir. Dito rin sa amin sa Marikina, no? May mga nakalulusot din dyan, pero ideally dapat hindi. Dapat graduate na rin po sila dyan. Yan yung mga loopholes no? ng sistema. Malakas kasi. Simple Talkies Vlog, noon yan ha, itong sistema na ito actually hanggang ngayon, isa ito sa tinatawag natin margin of error, no? Na hindi talaga mape-perfecto natin ito. Simple Talkies Vlog, shoutout po sa inyo. Ma'am Cecilia Peña, magtiwala lang po tayo sa Pangulo dahil ginagawa niya po ang lahat para sa pangarap niyang magandang buhay sa taong bayan. Correct. Trust ang kailangan natin. Tulong, suporta, ka-copy sa ating mga ating administrasyon, no, para sa kapakanan din ng bansa mismo, no? In general, no, buo tayo, lahat tayo makinabang dito. Zach Tamundong, mas bagay magpresidente si Rafi Tulfo, si Attorney Rodante Marcoleta, sabi ni Zach Tamundong. Bengay, good evening ka-coffee watching from Japan. Shoutout po sa inyo dyan. Happy viewing din po kay Jimers Kuwa watching from San Francisco. Si Andy Ballesteros, nakikinig din po sa atin sa Facebook. Si Leo Diano, kay Manex Ax Haze, kay Jackie Britos, Ramching Banting, Rosaline, Cecilia Chispa, sorry, nabibisaya tayo. Mira Sain Ritan, Marisa Bustamante, happy viewing po sa inyo at kay Sir Alex Dison or Ma'am Alex Dison ba ito? Shoutout po sa inyong lahat ka-coffee ko. Hindi ka pa naka-follow sa ating Facebook page ka-coffee ha. Click lang po yung follow at i-click lang po yung like. Either follow or like sa Facebook. Wala naman pong bayad yan para dumami tayo. At kung nasa YouTube po kayo, i-click lang po ang subscribe. Yan si Ma'am Maritel T. Yan, shoutout po sa inyo mula kay Sir Simply Talkies Vlog. Watching from Canada naman si Ma'am Delia Weir. Ano babasa dyan, Ma'am? Weir, happy viewing po sa inyo. Watching from Winnipeg, si Andy Ballesteros, hello po sa inyo. Si Paulo Marco Aguilar, shoutout po at nakikinig din po sa atin. Nandiyan po sa Facebook. Ayan, sa mga kapapasok lang, good morning sa inyong lahat ka-coffee at good evening dito sa Pilipinas. Kunin nyo inyong kape na may isa pa po tayong topic.